Sa malapit na hinaharap, ang Earth ay isang perpektong lugar na walang karahasan at isang gumaling na kapaligiran. Gayunpaman, ito ay dahil ang mga dayuhan na kilala bilang mga kaluluwa ay sangikop sa sangkatauhan. Ang mga ito ay mga parasito na naglalakbay mula sa planeta patungo sa planeta, ipinapasok ang kanilang mga sarili sa mga katawan ng nangingibabaw na species at inaalis ang kamalayan ng host. Maa-access pa rin ng mga kaluluwa ang mga alaala ng host at maiiba sa mga normal na tao sa pamamagitan ng mga singsing na pilak sa kanilang mga mata. Mayroong ilang mga tao na hindi pa nakukuha at nagtatago upang mabuhay. Isa sa mga rebeldeng ito ay si Melanie, na sinusubukang magtago sa isang hotel ngunit nakalulungkot na natagpuan pa rin ng isang grupo ng mga pulis na parang mga kaluluwa na kilala bilang Seekers. Nagawa ni Melanie na tamaan ang ilan sa kanila at tumakbo sa susunod na palapag, kung saan tumalon siya sa bintana at nagtamo ng matinding pinsala kapag bumagsak sa lupa. Kinuha siya ng mga Seeker at dinala siya sa isang medikal na pasilidad, kung saan ang lahat ng mga sugat ni Melanie ay agad na gumaling sa pamamagitan ng isang alien spray. Pagkatapos ay kumuha sila ng isang soul parasite mula sa isang kapsula at ipasok ito sa kanyang katawan. Paggising niya, nagbago na ang mga mata niya at ang kaluluwa niya ay ipinakilala ang sarili bilang Wanderer. Sa loob ng ilang oras na natitira, pinahintulutan si Wanderer na magpahinga at masanay sa bagong katawan, para lamang matuklasan ang isang boses sa kanyang ulo, lumalabas na tumangging mamatay si Melanie at nilalabanan niya ang kontrol ni Wanderer. Nang maglaon, tinawagan ni Seeker Blondie si Wanderer sa kanyang opisina at hiniling sa kanya na i-access ang mga alaala ni Melanie para malaman nila kung saan nagtatago ang mga rebelde. Ginawa ito ng Wanderer at nagsimulang ipaliwanag ang nakaraan ni Melanie. Isang araw habang lumalangoy siya kasama ang kanyang kapatid na si Jamie, dumating ang mga naghahanap. Nanatili ang magkapatid na nakatago sa pier habang nasa bahay, ang tatay nila mismo ang nagtanggal para hindi maging kaluluwa. Sinubukan ni Melanie na pigilan si Wanderer na sabihin ang mga bagay na ito ngunit hindi siya sapat. Nang gabing iyon, nananaginip si Wanderer tungkol sa mga alaala ng kanyang host. Ni-raid ni Melanie ang isang bahay para sa pagkain nang bigla siyang inatake ng nakatirang si Jared, na inakala niya isa siyang kaluluwa. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na siya ay tao na katulad niya at hinalikan siya sa pananabik, ngunit itinulak siya ni Melanie at tumakbo palayo. Hinabol siya ni Jared at matapos mapatunayang tao siya, hiniling niya makipagtambalan. Kapag nagising si Wanderer, hindi niya makakalimutan ang sensasyon ng halik. Pagkatapos ay gumuhit siya ng larawan ni Jared hanggang sa pilitin siya ni Melanie na ihulog ang lapis. Kinabukasan, hinanap ni Blondie ang drawing at pinagalitan si Wanderer para dito bago humingi ng karagdagang impormasyon. Ipinaliwanag ni Wanderer na nagsimulang manirahan sina Melanie at Jamie kasama si Jared sa kanayunan. Naging malapit sina Melanie at Jared at kalaunan ay nagkasama. Ang pakiramdam ng kanilang pag-ibig ay nag-iiwan kay Wanderer na labis na nalilito at dapat ipaalala ni Blondie na mali rin ang pisikal na pagnanasa ng kanyang mga tao. Ang flashback ay patuloy na nagpapakita na isang araw nakita ni Jared ang mga naghahanap na papalapit kaya kailangan nilang tumakas, umaasang mahahanap nila ang mga rebelde. Sa paglalakbay, huminto sila upang magpahinga sa isang hotel, kung saan natagpuan ng mga naghahanap si Melanie. She was being a distraction para ang iba ay makatakas. Pagkatapos, sinabi ni Wanderer na wala na siyang nakikitang mga alaala at umalis si Blondie, gayunpaman mayroong isang tanawin sa kanyang isip na agad niyang iginuhit. Kinumbinsi siya ni Melanie na punutin ang papel dahil ang pagpapakita ng locus yung iyon sa mga naghahanap ay maglalagay sa kanyang mga mahal sa buhay sa panganib. Sa mga susunod na araw, si Blondie ay patuloy na nagtatanong kay Wanderer, na hindi na nagsalita pa dahil ngayong naramdaman na niya ang pagmamahal ni Melanie, gusto niya itong protektahan. Isang hapon, ipinaalam ni Blondie kay Wanderer na nakita si Jared at malapit na siyang mahanap ng mga naghahanap. Nagulat si Wanderer at sinubukan siyang atakihin, ngunit mabilis siyang natalo ni Blondie at pinatulog siyang may spray. Nang maglaon sa pasilidad, napagpasyahan ni Blondie at ng isang doktor na hindi pinahihintulutan ni Melanie si Wanderer na pumalit at ipahayag na ililipat nila siya sa isang mas sumusunod na host. Plano ni Blondie na kunin si Melanie para lang makita ang kanyang mga alaala at itapon ang katawan mamaya. Ang Wanderer ay naiwan upang magpahinga para sa gabi dahil ang pamamaraan ay sa umaga, at kinukumbinsi siya ni Melanie na tumakas. Tinuturuan niya siya kung paano idikit ang pinto gamit ang isang upuan at pinatalon siya mula sa balkonahe, lumapag sa pool. Sinubukan ng isang naghahanap na pigilan si Wanderer, ngunit pinaikot siya ni Melanie ng spray para patulugin siya. Pagkatapos ay gusto ni Melanie na magnakaw ng kotse, gayunpaman, alam ni Wanderer na maaari lang niyang hilingin ito sa pamamagitan ng pagsasabing ito ay isang emergency. Walang pag-aalinlangan na ibinibigay ito ng isang driver sa kanya dahil ang mga dayuhan na ito ay hindi karaniwang gumagawa ng krimen at bulag na nagtitiwala sa isa't isa. Sa gusali, nagpumigla si Blondie at ang doktor sa pintuan at tuluyang nasira ito, ngunit huli na. Hinanap nila ang silid at sa damit ni Wanderer, nakita nila ang mga piraso ng guhit. Habang nagmamaneho, si Melanie ay patuloy na nagbabahagi ng mga alaala ng kanyang relasyon kay Jamie upang makagambala sa Wanderer at pilitin ang mga kamay na patnubayan ang kotse patungo sa direksyon ng base ng mga rebelde. Kapag napagtanto ito ng Wanderer, ang dalawang batang babae ay nagsimulang makipaglaban sa gulong at naging sanhi ng pagbagsak ng kotse sa kalsada. Nang walang ibang pagpipilian, hinahayaan ng Wanderer si Melanie na gabayan siya sa disyerto, tinitiyak na matapakan ang mga bato upang maiwasan ang pag-alis ng mga truck. Sa pasilidad ng naghahanap, pinagsama ni Blondie ang pagguhit at hinanap ang lokasyon sa isang digital na mapa. Agad siyang umalis sakay ng kanyang modernong sasakyan at narating ang lugar na may nabanggang kotse, ngunit walang mga truck para sa kanya upang masundan. Tumawag siya pabalik at pinapante sila upang maghanap sa lugar. Samantala, ang Wanderer ay patuloy na naglalakad sa disyerto na may lamang isang maliit na bote ng tubig mula sa kotse. Sa kalaunan, ang sunog ng araw ay sobra-sobra at nawawala sa ilalim ng puno. Doon siya natagpuan ni Jeb, ang pinuno ng mga rebelde.
Habang binibigyan niya siya ng tubig, sinabi ni Wanderer na natagpuan mo kami, at ang paggamit sa amin ay nakakuha ng atensyon ni Jeb. Sa sandaling iyon, mas maraming rebelde ang dumating, ngunit hindi sila masaya. Sinampal siya ni Maggie habang si Ian at Kyle ay gustong patayin dahil sa pagiging parasito. Gayunpaman, ibinalik sila ni Jeb gamit ang kanyang sandata at nakapiring na gala upang dalhin siya sa kanila. Ang grupo ay pumasok sa isang lihim na kuweba sa mga bundok kung saan nagtatago ang mga rebelde noon pa man. Nandoon ang mga mahal ni Melanie, pero agad siyang sinaktan ni Jared. Sinabi ni Maggie na si Melanie ay dapat alagaan ng kanilang doktor tulad ng iba pang mga parasito, ngunit ang isang gulat na Jamie ay hindi sumang-ayon. Binigyan ng kwarto si Wanderer at tinitigan siya ni Jamie sa isang butas sa bubong. Hiniling ni Melanie kay Wanderer na huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa kanyang boses dahil iisipin nilang nagsisinungaling siya. Si Jared ay nagbabantay sa isang silid dahil alam niyang gusto siyang patayin ng ibang mga lalaki. Pagdating nila, sinimulan ni Jared na labanan si Kyle at si Wanderer ay nagmamadaling lumabas upang ipagtanggol siya, ngunit hindi nila siya pinansin at patuloy na lumalaban. Ginagamit ni Ian ang pagkakataong sunggaban si Wanderer at simulan siyang sakal, ngunit sa sandaling iyon ay nagpakita si Jeb at nagpaputok ng babala, na nagpatigil sa lahat. Ang koridor patungo sa Wanderer's room ay wala na ngayong limitasyon at nagbabantang barilin ang sino mang susubok muli. Bago umalis, hiniling ni Jared kay Jeb na ilayo si Jamie sa kanya. Maya-maya, napansin ni na Ian, Jared, at Kyle na nasa lugar ang mga naghahanap. Sa kalaunan, sumuko ang grupo dahil walang mga pahiwatig na dapat sundin, ngunit tumanggi si Blondie na umalis kasama ang iba. Bumalik sa Wanderer, sa wakas ay nakita niya si Jamie na nag-espiya sa kanya at ipinaliwanag na kinuha niya ang katawan ni Melanie habang si Jeb ay nakikinig sa kanila ng palihim. Sa sandaling iyon, bumalik ang mga lalaki at pinalalahanan ni Jared si Jamie na layuan ang Wanderer dahil masama siya. Gayunpaman, si Ian ay nagsisimulang magkaroon ng mga pagdududa dahil ang mga kaluluwa ay karaniwang hindi lumalapit sa pagtatanggol sa iba. Sa disyerto, nakatanggap si Blondie ng tawag na nagpapalam na babalik ang search team dahil may nakitang mga tao sa lugar. Sa umaga, sinabi ni Jeb kay Wanderer na tatawagan niya itong Wander para sa maikling salita at dadalhin siya sa isang ilog sa ilalim ng lupa para makapaghugas siya ng sarili. Pagkatapos ay dinala niya siya sa kanilang taniman ng trigo, na pinananatili nilang buhay, salamat sa ilang mga salamin sa isang butas sa bubong na nagre-redirect ng sikat ng araw. Kasabay nito, ang mga naghahanap ay nagsimulang maghanap sa lugar sa mga helicopter. Di nagtagal ay narinig ni Jeb ang mga chopper at pinapunta ang lahat upang isara ang mga salamin upang hindi sila makita, inaalis ang refleksyon sa tamang oras. Matapos mawala ang mga helicopter, ibinigay ni Jeb ang kanyang sandata kay Jamie upang makaramdam siya ng ligtas habang nakikipag-hangout kasama si Wanderer, hindi sinasabi sa kanya na iningatan niya ang mga bala. Dinala ni Jamie si Wanderer upang makita ang isang kuweba na puno ng mga glowworm at nagpasya si Melanie na dapat nilang ibahagi ang katotohanan. Ipinaliwanag ni Wanderer na buhay pa si Melanie sa loob niya at niyakap siya ng nakahingang maluwag na si Jamie. Samantala, umalis ang isang grupo ng mga tao sakay ng mga truck upang maghanap ng mga supply. Sumakay sila sa isang supermarket at kapag nagkarga sila ng mga truck, natagpuan sila ng isang naghahanap. Mabilis siyang pinatumba ni Jared at isinakay sa truck bago sila umalis. Kinaumagahan ay inanyayahan si Wanderer na anihin ang trigo. Habang nagtatrabaho siya, patuloy ang pakikipagpalitan niya ng malalanding tingin kay Ian. Tumanggi si Maggie na bigyan siya ng tubig at ibinahagi ni Ian ang kanyang tubig. Natutuwa si Wanderer sa atensyon kahit na pinaalalahanan siya ni Melanie na sinubukan niyang patayin siya. Biglang nagulat si Jamie sa tunog ng mga chopper na bumabalik at nasugatan siya ng side. Lahat ay nagmamadaling isara muli ang mga salamin at maiwasang matagpuan. Lumipad ang mga helicopter at napansin ang one sa mga truck sa kalsada na nagmamaneho ng mas mabilis kaysa sa pinapayagan. Ang mga lalaki sa truck na iyon ay nagpaputok at natakot ang chopper, ngunit ang mga naghahanap sa mga kotse ay nagsimulang humabol sa kanila. Sa lalong madaling panahon ay napapalibutan sila ng walang paraan upang makatakas, kaya nagpa siya ang mga lalaki na i-crash ang truck upang maiwasang mahuli. Sa kabilang truck, nalulungkot sina Jared at Kyle nang makitang namatay ang kanilang mga kaibigan ngunit kailangan nilang magpanggap ng mga kaluluwa at magpatuloy. Napansin ng naghahanap na Blondie ang pag-aalinlangan at ipinaalam sa kanyang koponan. Maya-maya ay nagsimula na ring humabol sa kanila ang isang naghahanap na kotse at hindi nagtagumpay si Kyle. Inihinto ni Jared ang truck sa ilalim ng tulay at naging sanhi ng pagbangga ng sasakyan dito. Pagkatapos ay sinubukan nilang agawin ni Kyle ang driver, ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Blondie at nagsimulang barilin sa kanila. Agad na tumakas ang mga lalaki sa truck at aksidenteng nabaril ni Blondie ang naghahanap na driver, na ikinamatay niya. Tinatawagan siya ng ibang naghahanap tungkol dito, sinasabing nawawalan na siya ng kontrol at kailangan niyang ihinto ang walang kabuluhang paghabol na ito. Sa mga kuweba, nagbabahagi si Wanderer ng mga kwento tungkol sa kanyang mga tao. Sinakop nila ang 12 planeta na may matalinong buhay at nanunumpa na palagi silang namumuhay ng naaayon sa iba pang mga species. Inihayag din niya na siya ay higit sa 1,000 taong gulang. Sa sandaling iyon, bumalik sina Jared at Kyle at galit na makita si Wanderer na nakaupo sa mesa na parang kapantay. Pinigilan sila ni Jeb sa pagbaril at ipinaliwanag ni Ian na hindi siya banta, ngunit hindi siya nasaktan. Pinutol ni Jamie at sa wakas ay ibinunyag na si Melanie ay buhay pa doon, ngunit hindi maniwala si Jared at umalis. Inanunsyo ni Ian na maaaring manatili si Wanderer sa kanyang silid para sa kaligtasan. Nang gabing iyon ay nanaginip si Jared tungkol sa mga malikot na panahon nila ni Melanie at nagpas siyang kausapin siya, bagamat paulit-ulit niyang sinasabi ito sa halip na siya. Umayag si Ian na bigyan sila ng ilang sandali ng pribado at hinalikan ni Jared si Wanderer, dahilan para matarante si Melanie at pilitin siyang itulak ni Wanderer palayo tulad ng una nilang pagkakataon.
Nasasabik si Jared dahil nakikita niya ito bilang patunay na nandoon pa rin si Melanie at sinasabing mahal niya ito. Sa takot, tumakbo si Wanderer upang magtago malapit sa ilog. Sa sandaling iyon, hinahanap siya ni Kyle, kaya nagtago siya sa ilalim ng tubig. Hinihintay niya itong umalis at sinubukang tumakas sa isa pang lagusan, ngunit hinihintay siya nito at agad siyang inatake. Pagkatapos ng maraming pagpupumiglas, sinubukan niyang itulak siya sa talon, ngunit nagtagumpay si Wanderer na suntukin siya at sa halip ay madapa siya. Nais ni Melanie na hayaan siyang mamatay, ngunit hinawakan ni Wanderer ang kanyang kamay upang hindi siya malunod. Hindi nagtagal, dumating sina Ian at Jared at tinulungan siyang alisin siya sa tubig. Pagkatapos, sinuri ng doktor ang dalawa at humingi ng paliwanag si Jeb. Sinabi ng Wanderer na ito ay isang aksidente at hindi naniniwala si Ian sa kanya, ngunit dahil wala silang patunay ng isang pag-atake, si Kyle ay maaaring manatili sa ngayon. Pagkatapos ay sinabihan ni Jared si Ian na lumayo sa Wanderer at umalis kasama si Kyle sa isa pang supply run. Nang maglaon, inilabas ni Ian si Wanderer sa kuweba upang tamasahin ang sikat ng araw at inamin na gusto niya ito. Sinabi ni Wanderer na gusto niya rin siya at sinubukan siya ni Ian na halikan, ngunit pinigilan siya ng Wanderer dahil sa mga protesta ni Melanie. Ian kissed her anyway and Wanderer asks for time to think. Samantala sa pasilidad ng naghahanap, patuloy na pinapanood ni Blondie ang footage ng lugar at nakita ang kanyang kamay na nanginginig. Tumanggi siyang aminin na nawawalan siya ng kontrol nang marinig niya ang isang boses sa kanyang ulo. Makalipas ang ilang sandali, napansin ng Wanderer na ang sugat ni Jamie ay hindi nakatanggap ng wastong pangangalaga. Nagmamadali siyang harapin ang doktor at natakot ng matuklasan na dinala rito ang mga kidnap na naghahanap upang maalis ng doktor ang mga parasito na pumapatay sa kanila. Pagkatapos tawagin ang grupo ng mga halimaw, pumunta siya sa kanyang silid upang umiyak. Lumipas ang mga araw na tumatanggi si Wanderer na lumabas ng kwarto o kumain. Sa kalaunan ay dumating si Jeb upang suriin siya at itinuro na hindi niya inaasahan na susuko ang sangkatauhan. Gustong umalis ni Wanderer, kaya para manatili siya nangako si Jeb na hindi na magdadala pa ng mga hostage. Ipinaalam din niya sa kanya na si Jamie ay may malubhang sakit dahil ang kanyang sugat ay nahawahan. Nag-aalala, nagmamadali si Wanderer upang tingnan si Jamie habang sinusubukan niyang kausapin si Melanie, ngunit hindi na sumasagot ang boses. Nagsinungaling siya kay Jamie at sinabing ayos lang si Melanie, ngunit pagkatapos ay nagmadali siyang makita si Ian at hiniling na halikan siya nito. Walang anuman sa kanya ang sumusubok na humadlang sa halik na nagpapatunay na wala na si Melanie. Gayunpaman, tumangging maniwala si Ian at hiniling kay Jared na halikan si Wanderer sa halip. Naging sanhi ito upang mag-react si Melanie at pinatigil ni Wanderer ni Jared ang halik. Nang marinig ang tungkol kay Jamie, sumang-ayon si Melanie na dapat silang gumawa ng isang bagay at kinumbinsi ng Wanderer si Jared na dalhin siya sa lungsod. Sa labas ng ospital, ang kutsilyo ni Jared ay nagbigay kay Wanderer ng ilang mga sugat na ginagamit niya upang makakuha ng appointment sa isang doktor. Ang advanced na spray ay agad na nagpapagaling sa lahat ng mga sugat at habang ang doktor ay nakakagambala, ang Wanderer ay nagnanakaw ng isang bungkos ng mga bote ng spray sa kanyang bag. Sa kanyang paglabas, nakakita siya ng isang kapsula ng kaluluwa at kinuha din ito. Sa malapit, isang misteryosong bike ang naghahanda para sundan sila. Bumalik ang dalawa sa mga kuweba at agad na pinagaling ng mga spray si Jamie, na agad na bumuti ang pakiramdam. Ngayon ang grupo ay higit na nagtitiwala sa Wanderer at dinala siya sa kanilang susunod na supply run dahil makukuha niya ang lahat ng pagkain ng legal, salamat sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa nang bumalik sila sa kuweba, laking gulat nila nang makitang patay na ang gwardya sa lupa. Sa sandaling iyon, lumilitaw si Blondie dahil siya ang naging isa sa bike. Siya ay naghahanda upang barilin sila, ngunit si Jeb ay lumitaw at unang binaril siya. Dinala si Blondie sa kuweba at pinagaling ng spray na nag-iwan sa kanya ng labis na pagkalito. Nagtanong si Wanderer sa kanya ng ilang mga katanungan at napagtanto na hindi alam ng ibang mga naghahanap kung saan siya nagpunta, kaya dapat silang maging ligtas. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nakipag-usap si Wanderer sa doktor at sinabing maaari niya itong turuan kung paano alisin ang mga parasito nang hindi pinapatay ang mga ito kung nangako siyang hindi napapatayin ang mga ito, na sinasang-ayunan niya. Pagkatapos, si Blondie ay pinatahimik at ang doktor ay gumawa ng isang paghiwa, na ginagamit ng Wanderer upang turuan ang mga tao kung paano maingat na alisin ang dayuhan sa pamamagitan ng paghikayat dito. Ang maliit na dayuhan ay inilagay sa loob ng kapsula na kanyang ninakaw at si Blondie ay nagising bilang isang tao muli, na inihayag ang kanyang orihinal na pangalan bilang Lacey. Tulad ni Melanie, si Lacey ay naipit din sa loob ng kanyang sariling ulo at naging dahilan ito para habulin ni Blondie si Wanderer para pigilan ang mas maraming host na maging katulad niya. Pagkalipas ng ilang oras, ang grupo ay pumunta sa lungsod at ang Wanderer ay gumagamit ng laser system kung saan ang mga kapsula ay dumating sa Earth upang ipadala ang Blondie parasite pabalik sa kalawakan. Pagbalik nila sa mga kuweba, hiniling ni Wanderer sa doktor na alisin siya sa katawan ni Melanie at hayaan siyang mamatay. Hindi sumasang-ayon ang lahat sa ideya dahil may iligtas din nila ang parasito, ngunit hindi nakikinig si Wanderer. Sinundan siya ni Ian at sinabing mahal niya siya, kaya binigyan siya ng halik ni Wanderer bilang palm. Maya-maya, nagising si Wanderer at laking gulat niya nang makita si Melanie sa harap niya. Nagdala ng salamin ang grupo at ipinaliwanag na ibinigay nila sa kanya ang katawan ng isang batang babae na may brain death, kaya sa halip na kitilin ng buhay, tinutulungan niya talaga ang taong ito na mabuhay. Ngayon ang Wanderer ay maaaring magsimula ng isang bagong buhay kasama si Ian sa kanyang bagong pangalan ng tao na Wanda, habang si Melanie ay babalik kay Jared. Makalipas ang ilang buwan, ang mag-asawa ay nasa labas ng lungsod at hinarang ng isang naghahanap. Agad niyang tinanggal ang salaming pang-araw ng lahat upang malaman na tao sila at napansin ang mga alien na mata ni Wanda, nagtatanong kung siya ay isang bilanggo. Gusto ng iba na magsinungaling siya para iligtas ang sarili, ngunit sinabi ni Wanda na kaibigan siya ng mga tao.
Nagdudulot ito ng ngiti sa naghahanap, lumalabas na nakikipagtulungan din siya sa isang grupo ng mga tao na naghahanap ng iba pang nakaligtas, at iniimbitahan nila ang mga mag-asawa na iyon ang mga notification sa team para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panonood.